Samantala, sa ibang balita, bumaba ang nagaganap na krimen sa Metro Manila simula July 2015 hanggang July 2016 batay sa tala ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Base sa crime trend ng National Capital Region Police Office, bumaba ang bilang ng krimen sa Metro Manila. Ayon kay NCRPO Director Police Chief Superintendent Oscar Albayalde, ito ay kinabibilangan ng murder, homicide, robbery, theft, kabilang ang pagnanakaw ng motor vehicle at motorcycle at physical injury. Noong second semester ng 2015 o July to December 2015, nasa 77 lamang ang daily average. Bumaba ito sa 59 noong first semester ng 2016 o January to June, habang nasa 52 na lamang ito noong July 1 to 15, 2016, pag-upo ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa. Tama yung sinabi ng ating Chief PNP na bumaba yung ating street crimes. These are all considered street crimes kasi nangyayari sa streets. Ito ang epekto ng ating kampanya laban sa droga because most of the street crimes are related sa illegal drugs. Kapansin-pansin naman ang pagtaas ng kaso ng murder at homicide. Sa homicide, noong second semester ng 2015, nag-a-average lamang ito ng isa araw-araw. Isa rin noong first semester ng 2016 at tumaas sa dalawa noong July 1 to 15 kasunod ng pag-upo sa pwesto ng bagong administrasyon. Sa murder, noong second semester ng 2015, nasa 3 lamang ang average daily. 2 noong first semester ng 2016 at 4 noong July 1 to 15. Paliwanag ng pinuno ng NCRPO, epekto ito ng mga natatagpuang patay. Well, yung murder natin na homicide medyo tumaas. It's because of the incidents nga doon sa yung incidents of founded bodies natin sa lansangan. Base sa tala, simula July 1 umakyat na sa 70 ang napapatay sa Metro Manila sa mga legitimate police drug operations. 18,749 naman ang mga sumukong drug personalities at 37 naman ang natatagpuang biktima ng summary execution na patuloy pa aniya nilang iniimbestigahan kung sino ang may kagagawan. Bagamat aminadong 92% ng 1,706 na barangay ang apektado ng iligal na droga sa Metro Manila, tiwala naman silang malulutas ito sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan dahil sa tuloy-tuloy ang kanilang operasyon laban sa illegal drugs. Tinitiyak din nilang hindi lalabag ang mga pulis sa karapatang pangtao dahil isinasailalim din nila ang mga ito sa seminar sa pamumuno ni dating CHR Commissioner Wilhelm Soriano na nagtutungo sa bawat police station. Sa kabila ng mga napapatay sa mga drug operations, sinabi ng NCRPO na wala naman silang natatanggap na anumang reklamo o kaso laban sa mga pulis. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame.